ang hindi nabubusog sa kanilang pagnanakaw. Lupit, no? So eto mo mga banateros, mga kabiyag, grabe itong pag-uusapan natin ngayon dahil eto nga gusto pong kontrolin ni Martin Romualdez or ng mga binulgar ng 18 Marines sa mga politiko na nadalhan ng male-maletang pera. No, ang tindi ho nito dahil alam niyo 'yon, parang gusto na naman nilang para hindi nga naman lumabas at maidiin sila ng 18 Marines, eto ginigipit nila. At ang masaklap pa dito gustong kausapin. No, gusto nilang kausapin para kontrolin nila etong mga to para manahimik na rin siguro 'yun ang kagustuhan nila dito. At ayan naman yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ang tindi, no? Grabe. Talagang tinatrabaho nilang 18 ex-Marine. At eto nga, may mga bali-balita tayo na alam nyo po ba? Kahit saan magpunta, ang 18 ex-Marine ay may mga sumusunod. Oo, may mga sumusunod sa kanilang galaw. Bawat galaw po ng 18 Marines ay sinusundan ng kung sino-sino. Hindi lang natin alam kung sino ang may pakana nito, pero ako ay magbibigay ng clue kung sino ang leader ng mga sumusunod dito sa 18 ex-Marine para masurveillance or masundan ang mga galaw ng 18 ex-Marine. Lalaki siya at kukutis uling. Lalaki siya at kutis uling. Ang ganda yun. Oo, isa siyang lalaki at kutis uling. So yung lalaki na yun po yung nag-uutos sa mga tao na para sundan etong galaw ng 18 ex-Marine para malaman ng mga, syempre, sino ba yung yung tawag dito, yung mga binulgar na mga pangalan nitong mga ex-Marine na to, na tumanggap ng milyong-milyon or bilyong-bilyong pera na galing sa pera ng taong bayan. Ayan ang matindi dyan. So, syempre, bago natin puntahan yun, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking TikTok account na J Guevara. So, bago tayo mapunta doon, may mga sisilipin muna tayo dito ng mga ibang mga balita. Katulad lamang nito, speaking of 18 Marines, ito po, isa sa mga proof of delivery. No? So, ganito po lang kadali na i-deliver ang pera natin. No, nagpapanggap ng mga Joyride, Lalamove. Ano yung kulay pula na yun? Ano yung kulay pula? Nagpapanggap ng mga rider, para maipadala sa mga ibang mga politiko yung mga pera na dapat ay sa atin or tinatawag nilang suhol. No, suhol para sa mga iba't ibang mga politiko. So ito po yung iba na inilabas na ebidensya na inilalagay yung mga pera sa mga envelope tapos i-deliver. Na yan nga yung pinapasinungalingan ni Lacson ngayon. Na hindi daw ito totoo. Puntayan na, hindi totoo. May nilalabas na ebidensya pero sa kanila hindi pa rin totoo. Ang lupit no? Grabe biruin mo yan Ganyan kadali lang i-deliver yung pera. Ganyan lang sila kadali magnakaw ng pera natin. Utang ina, nilalagay lang sa envelope. Tapos i-deliver kung kanino. Sana all, Akala ko pagkain lang dinideliver ng mga rider, pati pera na din pala. Grabe. Guruin mo yan, Ang nakakaano pa dito, ang nakakabwisit dito, kina-question nila na hindi daw, parang posible daw na mai-deliver daw yung 800 billion ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. 800 billion na i-deliver ng mga Marine sa iba't ibang mga bahay or iba't ibang pangalan ng mga nabahagian nito or pinagdalhan. So sabi ko naman, hindi naman question yun Ang question dito kung totoo ba o hindi. Ang tanong pa dito, bakit ayaw niyong iharap sa Senate Blue Ribbon Committee na dapat doon talaga yan pinag-uusapan?
'Di ba? Parang ano takot na takot si Ping Lacson eh. Takot na takot yung ibang mga senador na mapag-usapan nitong issue na 'to, no, sa Senado. Bakit kaya? Why? So, ang tindi, no? Puta na ganito lang nila nakawin yung pera natin, no? O, eto naman, fake news po ito, ha? Kitty Duterte naban sa ICC, hindi na pwedeng dumalaw sa ama dahil pumunta sa ICC ng lasing at nagwawala ng hindi payagang pumasok sa loob. O, fake news alert po tayo, mga banateros, mga kabiyaya. O kadalasan po na nagbabalita ng mga ganito yung mga tanso vlogger. Mga tanso vlogger na mga bayaran ni Tambaluslos. No? Sino ba naman tanga pupunta ng lasing dun? 'Di ba? Tsaka magwawala, di mas lalong hindi ka pinapasok, tanga talaga. Bobo yarn. Kaya yung mga, lalo na yung mga senior citizen natin dyan, matuto na rin dapat ho kayong mag-research kasi may mga talagang eto masakit ang katotohanan pero may mga pagkakataon talaga na may mababasa ka tapos parang mapapaniwala ka talaga. Hindi totoo kahit ako nang nangyayari sa akin yan pero ang ginagawa ko, tinatanong ko sa mga banateros, lalo na kay Banat Bay, tinatanong ko sa kanya kung totoo ba o hindi. So, ang kinaganda kasi sa banateros, pag nanghingi ka ng advice, nanghingi ka ng tulong na para, alam mo yun kung paano ba, kung ano ba to, fake news ba to, hindi. Kaagad yan nilang ina-actionan na tinuturuan ka talaga. Ganyan sasamahan namin. So, itong post na to ay isang fake news. Laban po ito kay Kitty Duterte. Okay, dito naman tayo sa isa. Eto. Sobrang sipag ni BBM kahit sinipon na sa speech niya ay tuloy pa rin siya sa trabaho. Kahit di na kaya, kahit mo ospital, pa ay sige pa rin sa trabaho. Oo, sobrang sipag niyan. Wala ka talaga masasabi dyan. Kay Marcos Jr. sa kasipagan, wala kang masasabi dyan. Sobrang sipag ng taong yan. Oo, sobrang sipag ng tao yan si Marcos Jr. Diba? Pero ang pinagtataka dito, ewan ko lang kung totoo ha, kasi ako hindi ko pa talaga, sa edad kong to, nagkasipon ako. Pero siguro nagkasipon ako nang tumulo talaga yung sipon ko na nung umiiyak ako. Pero yung nagsasalita ako tapos biglang tutulo yung sipon mo, hindi ko pa naranasan yun. Marami nagsasabi na ganyan daw ang sintomas ng mga addicts, mga nagpupulburon daw. Oo, ganyan daw ang sintomas na yung sipon bigla-bigla na lang bumabagsak. Hindi ko alam hindi ko masyadong pero yan ang mga komento ng mga netizen dito sa post na to. Kayo ba mga banateros, kung may alam kayo at mamaya re-research ko kung totoo ba. Research natin mamaya kung totoo ha. Biglang tulo no, akadiri. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan